Hello, welcome to my channel. This is Ran Wonder PH, and this is a daily vlog. This is me whenever I go to the office. So today is Tuesday, and this is a cloudy day for me. Sobrang pawisin ko, so I had to bring towel, a really face towel, para may dala-dala akong towel papunta sa office. Okay, so yeah. Ganito, as a commuter, since my shift starts from 3 p.m., I usually umaalis ako ng bahay is around 1 in the afternoon. So, sobrang init niyan. Hindi lang halata kasi cloudy. Cloudy? Cloudy yun. Anyway, so yeah. Ang init maglakad. Sobra. So, hello sa mga pawisin dyan. Sobra akong pawisin. But I maintain to be, alam mo yun, mabango whenever I ride a bus or any public transportation kasi nakakahiya sa mga katabi ko. Baka sabihin ng katabi ko ang asim-asim ko. Well, dun ako medyo nagmamalaki. Well, I'm not that maasim naman. Anyway, so as a commuter, I'll be guiding you how I made it to the office from home. Okay, so here in Santo Tomas, Batangas, I usually just wait for a bus going to Cubao, which will go to or route to Market Market or C5. So yung sinasakyan kong bus is very limited lang and usually puno pa. Alam mo yun, there are weeks na nag-onsite ako na puno yung bus na I had to stand sa gitna ng bus, sa aisle ng bus just to get into the office para lang hindi ako malate. So here, siguro naglalakad ako around 1 kilometer. Yeah, tinitiis ko yung 1 kilometer. Kasi, not really 1 kilometer, siguro almost. Kasi sayang nun 13 pesos na pamasahe sa jeep. Kasi kapag nag-jeep lang, malapit lang naman. So, sayang lang nun, nilalakad ko na lang. Hayaan mo ng pawisan. Kaya may dala ko lagi na na towel. So, binabaybay ko yan from entrance ng SLEX if you were from the province. And then, dun ako nagmula sa exit ng SLEX if you were from Manila. So, yun yung nilalakad ko here in Santo Tomas kasi malapit lang kami dun sa exit ng SLEX. So, pumupunta ako dun sa may malapit ng entrance ng SLEX kasi mas mabilis ako dun makakasakay ng bus going to Market Market kasi maraming bus na dumadaan or hindi na dumadaan dito sa Turbina. Nag-a-Acitex na kagad sila, SLEX agad. So, AC-Tex pala, hindi Acitex. Anyway, so yun. Nilalakad ko yan. And I have two options. One is I think from Batangas City. This bus na nakikita nyo, that is Alps yung bus liner. So, galing siya ng Batangas City, I think. Galing ng Lipa or I don't know. Pero, yan yung first option ko. And the other option is from Lucena, which is a jackliner. So, okay, dito, medyo makakasakay ako ng maluwag or nakakaupo ako. Hindi kagaya ng sa jack kasi madalas dun tayuan. Kasi galing siya ng Lucena, puno ng agad yung bus. Ito naman, galing din ng Batangas, pero maluwag siya eh. Hindi siya laging puno. So, nakakaupo pa din ako. Mas gusto ko tong option na to kaso sobrang dalang kasi nitong bus na to, nitong Alps na to. So, konting-kunti lang. Roughly, inaabot ako ng around 2 hours going to the office. Kung makasakay man ako ng 1, quarter to 3, nasa office ako. Ayun. So, since this is going to C5, mabilis lang yung biyahe. Kasi, kapag Alps, dumadaan to ng Alabang. Pero kapag yung Jack, hindi na siya dumadaan ng Alabang. That's the difference. May mga different routes din kasi ang mga bus na sinasakyan natin kahit iisa yung signage nila kahit going to Cubao. So, pero itong Alps, nagbababa lang sila ng passengers sa Cubao and then
diretso na ulit sila ng C5. So, like this one, nandito na tayo sa mataas na lugar. Mataas na lugar. Anyway, so yeah. Medyo nakaka-bored minsan kasi kapag ganitong maulan, wala akong ibang ginagawa kundi matulog sa bus. So, masaya. Kaso pagdating ng C5, medyo traffic na. And alam naman natin yun. Yun lang yung nagiging struggle ko dito when I commute kapag papasok ng office kasi nagta-traffic na siya dito sa C5 madalas. Pero ito yung binababaan ko sa market dito sa baba. Huwag kayo malilito if you're going to BGC, dito kayo bababa kung galing kayo ng provinces. And yeah, lakad-lakad lang pa rin tayo, girl. So, alam mo yun, di ako napapagod maglakad. Sa market station, meron kasi doon na bus terminal ng BGC bus. So, I will be riding a BGC bus at this time. So, tap lang tayo. You know guys, it is better to use a BIP card instead of using your GCash or any kind of card. Yes, you heard it right. Your credit cards, your debit cards can also work as your mode of payment when you are going to ride a BGC bus. Kasi allowed na siya. Unfortunately, based on my experiences, some of the passengers na nakakasabay ko whenever they use their credit cards or debit cards, unauthorized. I mean, unavailable. So, they had to use GCash. So, medyo mag-open ka pa, matatagalan sa pila, nakakataranta, nakaka-pressure kasi maraming pasahero nag-aabang. Anyway, so kaya ako mas nare-recommend si BIP card. However, kung magtatanong kayo kung saan nakakabili ng BIP card, pwede kayong bumili ng BIP card papunta sa mga MRT stations. So, sa mga MRT stations, madami daw mga bilihan ng BIP card and doon na rin kayo mag-load. Kasi dito sa BGC, I think wala ditong station na naglo-load kasi wala naman ditong mga tao, yung kada stations na bababaan mo. Parang drop off at saka pick up lang talaga dito sa BGC. Kahit dito sa market, nawala na yung kiosk ng BIP card. So, kung saan ka lang pwedeng mag-load is doon lang sa mga MRT stations. Like what I did, kapag napapagawi ako somewhere in Ayala, naglo-load na ako ng madami kasi wala kang pa-loadan dito sa BGC. And besides, kapag nagpa-load ka naman through online, which is possible din, malaki din naman yung charge, sayang ng 7 pesos. You know, as an adult, nanghihinayang tayo sa mga cents. Alam mo yan. So, look at the view. Alam mo, this is my first time to shoot this. Hello, Insta360 Go 3S. So that's the device I used to shot this. And natutuwa lang ako kasi sobrang ganda niya. This is no filter. Kung ano yung raw file, dinagdagan ko lang netong voiceover ko, yun na yun. Ganyan kaganda yung capture ng Insta360. Actually, ang daming mga models ng Insta360 na bongga ang kuha. So this one is Insta360 Go 3S. Nakaka-otal mag-voice over. Hayaan nyo na. Anyway, so andito na tayo sa BGC, diba? Kahit nakatigil yung bus, di talaga kinat yung video. Kasi natutuwa lang ako. Kasi hawak-hawak ko lang yung camera. Like, people wouldn't notice na I'm taking a video. So, hindi siya nakakaya. If you were an introvert vloggerist, wow, vloggerist, bagay na bagay sa iyo tong gantong camera. So anyway, ayan, ang biyahe ko from market to the building where I work, actually bumababa ako sa the fort. Roughly around like 15 to 20 minutes. Depende. Kung kasi may pasahero pa na bababa dito sa High Street Station within the VGC, dumadaan pa kasi doon talaga itong sinasakyan ko since I'm riding a central station route. So, dumadaan dito. Nagtatanong naman yung driver if meron bang bababa ng High Street para dumaan sila. Yung High Street na station is dito malapit sa Adi na store. Malaking store ng Adidas. So, makikita nyo yan dito. Okay, here we go.
magbababa lang diyan and then magpi-pick off if may pasahero na sasakay. But, kapagka wala namang pasahero na bababa from Market to High Street, hindi na dito dumadaan. Isang diretso lang sila dun sa kanina. From Super Sum, then dun na kaagad ang unang drop off sa The Fort. Which is, yung The Fort kasi, yun yung one of the first buildings na nagawa dito sa BGC. Pero kasi ginigiba na siya. If narinig nyo sa news or whatever or hear sa social media. So, malapit na ako sa office, guys, and I'm kinda tired doing this voiceover. I will not redo the voiceover because grabe, 12 minutes is so much. Anyway, nakakatawa. I'll be doing this voiceover sa mga vlogs ko sa travel and lifestyle, and also I'll be interviewing somebody para lang maggawa ng mga gantong contents. Anyway, so here I am. Tatawid ako dyan sa dulong yan, and then that is the 6 NEO building and then 7 NEO building. Bahala na kayong manghula kung saan ako dyan. Pero yeah, I'm working in those buildings. So yeah, thank you so much kung nandito ka pa din sa oras na to. Thank you for watching. I really appreciate. So this is just my test vlog. Ang hirap palang mag voice over. Thank you so much for watching, and this is again Aran Wonder PH. Bye-bye!